Maadtong adlaw anay sa inrong tanan, halika at samahan mo ulit ako sa panibagong yugtongan ng aking buhay. Ako nga ay nagluto ng ginatang tilapia na napakalapot nga ho sa gata at saka nga po ng adobo na manok para nga po sa aming pananghalian ni partners. Ngayong araw nga rin po ay ibebenta na ni mama ang kanyang alaga nga po na baboy. Nariyan nga po si Uncle Buron kasama nga po ang kanyang pagkagwapo na anak na si Kuya Mark. Kasama din po dyan si BJ ng kanila nga pong driver. At habang inaasikaso nga po nila yan, ako'y napatanaw dito sa magandang bulaklak ni mama, o diba? At maging nga po itong pinya, abay kahit nga po kwaresma ay namumunga. At habang nga po nag-selfie nga po ako dyan, ay natanaw ko nga po itong puno ng langka. At sana nga naman ay magtuloy-tuloy ang kanyang bunga at para nga po magaluto ako ng ota na langka na naman. Maya-maya pa ay binuhat na nga nila itong alaga ni mamang baboy at para nga ho dalin doon sa slaughter at kakatayin nga po nila. At ito nga pong mga alaga ni mamang kambing ay naggagala na nga po, gawa na nga wala nga po silang makain dahil gani sobra nang natutuyo ang mga damo dito sa aming paligid. Maya-maya pa ay napasyal nga po ako dito sa manggahan para nga po ibigay aming weekly collection at dito napasyal ako sa bahay nga po ni Tita B kay Gop. Maya-maya pa nga ni ay hinainan niya kami ng mainit at creamy ng kape. Deliver on site pa nga yan, o diba? Hindi na nga ako nakatanggi kaya nga hinigop ko na nga itong kanyang hinain na kape para nga po sa amin, o diba? At maya-maya pa gani po ay siya nga po ay naghain na nga po ng kanin kaya naman po dumiretso na rin po ako sa kanyang kusina at dito nga ay naabutan kong nagsasandok nga po siya ng inaslom na isda na puno nga po ng gulay. Maaga pa nga lang ho ay nagaluto na nga po siya ng para po sa kanilang tanghalian. Kaya naman hinain na nga niya dyan para nga po kami ay makakain na nga po ng almusal. Eka nga po niya ay samahan na daw namin siya kumain nga raw po ng almusal. Kaya naman ako hindi na nga po kami nakatanggi at kumain na nga po kami dyan. Ay eka nga bawal nga raw tumanggi sa grasya. Maya-maya pa ay nandito na nga rin si Ate Belia. Halika na at kumain na at matapos nga ho kung kumain, hinigop ko na nga ulit itong mainit na kape ni Tita B. Matapos nga ho kaming kumain dyan ay kami nga po ay gumora na patungo nga po dito sa aming weekly collection dito nga po sa card. At maya-maya lang ay nakatanaw ko dito ang aking nga po mga kapitbahay na naggagawa nga po ng hollow blocks dyan. At ito nga po ang kanilang yari na. Maaga pa nga lang po ay sila nga po ay nagatrabaho na nga po dyan para nga po hindi sila abutan ng mainit na araw. At ito nga po yung kanilang gamit. Dalawa na nga rin po ang kanilang gamit at panghulmat para nga po mabilis silang matapos dyan. O diba? At kaya naman muli nga po silang naghalo nga po dyan. At eto na nga rin po ang kanilang yaring na hollow blocks. Sariwa pa at malambot-lambot pa nga ito nga kanilang yaring hollow blocks. At ito na nga rin po ang ginagamit nila nga pang palo para nga po sumiksik yung hollow blocks doon nga po sa hulmahan. At kasama nga rin po ni Uncle Kaloy na gumagawa nga po ng hollow blocks si Naninang Yoli, Uncle Rene, Herbert at Arvin. Maya-maya pa ay hinanda na nga po yan ni Uncle Kaloy dyan at para nga po ready na sa paghulma nga po ng hollow blocks. Maya-maya pa ay sila nga po yung nagpahinga kasama ko at nagkakwentuhan nga po kami dyan habang nagpapahinga nga po sila. At hindi nga rin po nagtagal ay sila nga rin po ay naghahalo na nga rin po dyan at umpisa na nga rin po maghulma dyan si Uncle Kaloy nito nga pong hollow blocks. O diba? Siniksik na nga po na dyan at inabot ko na nga ho itong pamalo at kaya naman ay pinalo-palo na nga ho niya dyan at maya-maya pa nga lang po ay kanya na nga po yan na diniretso nga po dun sa bilaran at para nga po matuyo na itong yaring hollow blocks ni Uncle Kaloy. Maya-maya pa ayan ang nga kanyang nahulma nag-hollow blocks. O diba? Napakalinis. Hindi nagtagal ay dumating na rin po itong si Kuya na nagtitinda nga po ng taho at puto. Ay kako ay kaway-kaway na nga muna ho siya dyan. At ito nga po yung kanyang tindang na taho. Iyan. O diba? Ay napakasarap nga po niyan pag nilagyan nga po ng arnibal. Ang pinakagusto ko nga po dyan sa taho ay yung kanyang sago. Tapos partner mo pa netong puto. Ay lako sana all. Maya-maya pa ay ako nga po dumiretso dito sa tindahan. Dito nga po sa Ginaatikit sa Pamilara Resident. O diba? At dito nga ay natanaw ko dito ang kanyang mga halaman. Nalalantutay na rin sa sobrang init nga naman. O diba? Pero napakaganda pa rin. Ay sana all parang ako yan. Ay charot. At yan nga po si Ate Dingding at maya-maya ay ako nga po ay tumawag na dito para nga po bumili ng aking ulamin ngayong araw. Ako nga po ay mag-adobo nga nitong manok at bumili na nga rin po ako ng toyo at suka dyan. At maya-maya lang ay kwenta na nga po ni Ate Kits. Ito nga po binili nating pang-ulam ngayong araw. Maya-maya ako nga po umuwi na nga rin po ng bahay. At sinalubong na nga rin po ako nitong aking alagang aso na si Bordagon na lagi nga pong sabik na sabik. O diba? Yan nga, binabad ko na nga muna dyan sa tubig itong aking manok.
At habang nagpapalambot nga po ako ng aking manok dyan, ako nga po ay nagparingas na nitong aking super kalan gamit nga po itong sayong o yung dakta nga po ng pili. Yan nga po aking ginagamit. At uli nga rin po ang aking ginagamit sa pang-araw-araw nga po ng pagluluto. O diba, maya-maya pa ay nagsalang na ako ng aking sinaing. Ay naguhugas pala ng bigas. Ay charot. Ayan, dalawang takal nga lang po yan dahil dalawa nga lang po kami ng aking partner dyan. Hinugasan ko na nga rin po ng mabuti yan at para nga po hindi masira itong aking nga pong sinaing. Kasi nga po napakainit ng panahon kaya nga po dapat hugasan yan at gamit nga po itong aking kamay ang aking measurement na pangsukat nga po dito sa tubig nitong ating isasaing na bigas. Maya-maya pa ay sinalang ko na nga po itong aking sinaing. Nakita ko itong maliit na kaldero, naalala ko meron pa nga po akong pinaksiw na isda kaya nga po sabi ko agataan at request nga po ng aking pambansa at natanong ko itong kalangitan na para bang uulan na nga, sana nga ay umulan na nga at kami sabik na nga sa tubig ulan. At matapos nga yan ay kumuha na ako ng nyog at para gamitin na to sa pagluto nga po ng ating ginatang tilapia at kaya naman ay kuy dali-dali na nga pong pumunta doon sa kabilang bahay kina mama. Sa likod na nga po ng bahay meron nga po ditong tapasan kaya nga po ay nagatapos na nga po ako ng nyog dyan. O diba ay napakaswerte mo nga raw talaga kapag nakatagpo ka ng ganitong asawa. Hindi lang maganda ay napakadiskarte nga naman talaga. Ay sana all. Hay charot. Matapos yan umuwi na ako ng bahay at ito ay akin ang binihak at para nga po aking ang kayo rin. Matapos yan ay nakita ko meron nga palang tubo at aking kinain ay napakatapis nga naman talaga netong tubo ng iyog. Ilan sandali pa ay sinilip ko na nga itong aking sinaing. Nakita ko na meron pa palang mga tubig at kaya naman binaba ko na muna to para madali nga pong mainin. Lumabas na nga ako dito para kayo din itong aking niyog at maya nga yan ay natapos na ako sa pagkayot. Binalik ko na nga itong aking kanin at para madali na nga po siyang mainit. At tatapos yan piniga ko na nga po itong aking kinayog na jog at sinala ko na nga po riyan dyan. O diba? At kahit napakaraming pagsubok ang dumarating nga naman sa ating buhay ay napakasarap pa rin talagang mabuhay. O diba? Eka nga tatagan mo nga lang daw talaga ang iyong loob para nga makaraos ka sa lahat ng pagsubok. O diba? At kaya naman hinanda ko na itong aking mga gagamitin sa aking pagluto. Maging itong manok ay nilinis ko na rin. O diba? At matapos yan, ready na itong ating mga sangkap para sa ating lulutuin na adobo at ginatang tilapia. At yan na nga ang ating pinaksiw na tilapia. O siya ay tara na. At ginasa ko na nga itong aking mga ingredients. Matapos yan ay nilagay ko nga itong kakanggatan. Naglagay ako ng konting suka para nga hindi mapanis itong ating lulutuing gatang isda. At nilagay ko nga rin dyan ang aking pinaksiw na tilapia. At matapos yan naglagay ako ng konting asin pang maalat dito sa aking lulutuin. Maya pa ay tinikpan ko na yan at okay na nga sa aking panglasa. Kaya naman hindi nagtagal ay naluto na nga rin itong ating ginatang tilapia. O diba hindi pa nga ako tapos ay magigisa na rin ako ng aking ingredients para nga rin po sa aking adobo. Diba? At kaya naman ginisa ko na nga dyan ang aking manok at naglagay na nga rin ako ng Mamacita's oyster sauce. Piniga-piga ko na nga rin dyan lahat yan. At syempre hindi mawawala itong Silver Swan soy sauce at saka itong Dato Puti suka. Hindi nga naman makukumpleto itong adobo kung wala ang mga iyan. At kaya naman ilang sandali pang lumipas ay naluto na nga itong ating adobo at kaya naman hinain ko na nga yan at nilagay ko sa malinis na mangkok at yan nga ang ating adobo, diba? At syempre hindi mawawala dyan ang ating nilutong ginatang tilapia kaya naman hinain ko na yan sa mas malinis na mangkok. At para nga tayo ay makapagpananghalian na at syempre binuhos ko na nga din dyan ang kanyang gata, ang kanyang suso, diba? Itsura pa lang nakakatakam nga talaga. At yan, hinain ko na nga itong aking mga nilutong ulam dahil mamaya lang ay nandito na nga ang aking pambansa. Kaso nga lang nang umuwi nga siya ng bahay ay nabusog daw siya sa pinamerienda nga raw ni Auntie Melina so fast. Kaya pala napakabilis niyang mabusog. At kaya naman nag-umpisa na nga akong kumain dyan kahit nga ako iisa ay kumain na nga rin ako dahil nga nagugutom na tanghali nga naman na. At kaya naman halika na at sabay mo na nga ako dito sa aking masarap na pananghalian o paano maiwan na kita dyan. At ito po si Belsky ang nagsasabing hindi masamang mangarap basta ikaw'y laging nagsisikap at yan lang. Thank you for watching and love you so much and babu!